ng Diyos. Bawat linggo ay sinisikap ng programang ito na ihatid sa inyo ang tanging gabay na maaasahan sa masalimuot na mundong ito, ang makapangyarihang salita ng Diyos. Kami sa Pag-asang Para sa iyo ay naniniwala na ang pag-asa ay walang humpay na dadaloy sapagkat ang Diyos ang bukal ng buhay na pag-asa. Bago natin pakinggan ang salitang magpapalakas at magpapalaya, pakinggan natin ang natatanging bilang na ito. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa at siyang nagdulot sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo ay magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, maghahalang tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay paglimutin na may Diyos tayo't may nagmamahal. Sa ating pagtungo, ipamalita sa buong mundo, pag-ibig ng Diyos na siyang sumakop sa bawat pusong uhaw ng pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, maghahalang tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo't may nagmamahal. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, mula kay Maru Javier sa kanyang album Nagmamahal. Isang magandang araw sa inyo mga suki at giliw nating tagapakinig ng ating programang Pag-asang Para sa iyo o PPSY. Ako si Rodel Lacson, at ako muli ninyo makakasama sa loob ng 30 minutong pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. And of course, ang ating pong programang PPSY ay hatid sa atin ng Philippine General Council of the Assemblies of God and produced in partnership with Asia Pacific Media Ministries. Happy New Year sa inyong lahat. Yan, talagang happy New Year. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kaeskwela, mga kaopisina, happy New Year sa inyong lahat. Yan. At of course, itong buong taon na to, nakita natin ang katapatan at kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Mula January hanggang ngayong araw na ito, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Nakita natin kung gaano siya katapat, kung gaano siya kabuti sa atin. Itinawid na tayo. Marami tayong mga challenges na pinagdaanan.
Pero hindi natin mapapasubalian na napakarami rin nating victories na naranasan mula sa ating Panginoon. Maraming pagpapala ang binigay sa atin ng Diyos. Sino sa inyong pwedeng magsabi na talaga namang, Lord, pinagpala mo ako ngayong buong taon na to. Yung etong taon na to mas mabuti kaysa sa nakaraang taon at hindi mo kami hinayaang magutom, hindi mo kami pinabayaan na magkaroon ng sobrang matinding krisis sa buhay, kundi sinamahan mo kami dahil nangako ka sa amin, you will never leave us nor forsake us. And tapat po ang ating Panginoon, tapat ang ating Diyos sa atin at makakaasa tayo na itong darating na taon ay isa na namang taon ng pagpupuri, isa na namang taon ng katagumpayanan, isa na namang taon ng panibagong pagsulong at paglakad kasama ang ating Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid, wag natin isipin na itong taon na to ay mas mabuti kaysa next year dahil hindi pa tapos ang Diyos. Sabi nga, the best is yet to come. Why? Because ating Panginoon palaging pabuti ng pabuti, paganda ng paganda. We will be stronger than ever before. We will be better than yesterday. We will experience more goodness from the Lord than we did in the last year or in the past months because God is faithful and God is a generous God. Amen. Hallelujah. Yan. Excited na excited ako. Kasi yun na nga, panibagong taon na naman at panibago na namang adventure mula sa ating Diyos. Yung mga nakaraang victories natin, may mga bagong victories. Yung mga nakaraang successes natin, may mga bagong successes. Yung mga nakaraang failures natin, asahan natin na may mga panibagong success na magaganap mula dun sa failure nito. Pero ito lang po mga kapatid, in the coming year, in the coming days, in the coming weeks and months, nandun yan, mararanasan natin muli yung hindi masyadong kagandahang experiences, pero ang maganda nun, palagi natin kasama ang Diyos. May mga bagyo uli sa buhay natin. Sigurado yan. Wala namang pinangako ang Diyos na nung makilala natin siya, everything is going to be bed of roses. Pero pinangako niya, sabi niya, in this world you will have trouble. Kaya lang, ang pangako niya at encouragement sa ating lahat, ang sabi niya, but don't lose heart because I have overcome the world. Yun ang pangako ng Diyos sa atin. So makakaasa tayo, hindi tayo iwanan ng ating Panginoon. So happy New Year sa inyong lahat. At welcome sa ating panibagong taon ng pagsulong kasama ang ating Diyos. Yan. Ngayon naman dumako tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung kayo po ay may dalang Biblia, kayo po ay makipagbukas sa akin sa libro ng Acts at maging sa libro ng Luke. No? So dalawang passage ang ating pag-aaralan today. Sa libro ng Acts from chapter 4, verse 31 to 33 at maging sa Luke chapter 1, verse 37. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay dalawang salita. Actually, 4 na salita. No? So nilagyan ko ito ng titulo. Ang title ng ating pag-aaralan ngayon ay What If? Why Not? Sa Tagalog, paano kung? Bakit hindi? So medyo makakaiba yung ating titulo ngayon. Verse 31 ng Acts chapter 4, ang sabi dito, after they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. All the believers were one in heart and mind. No one claimed that any of their possessions was their own, but they shared everything they had. Verse 33, with great power, the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus, and God's grace was so powerfully at work in them all that there were no needy persons among them. Sa Luke chapter 1 verse 37 ang sabi dito, for no word from God will ever fail. Sinabi nga natin na ito yung araw na talagang kailangan nating pagtuunan o napagtutuunan natin ng pansin yung bagong taon, no? Kasi nga sincelebrate natin ng New Year. Pero when we try to look back, ano ba yung nangyari sa atin simula ng January 1 o first day of the year hanggang ito nga matatapos na yung taon? Ito ba'y maraming pagpapala? Ito ba'y maraming pagsubok? Ito ba'y maraming mga opportunities na pinagkaloob sa atin? But at the end of the day, ang titingnan pa rin natin palagi, ang pagtatapos ng taon ay pagtatapos ng mga nabuksan na nating pagkakataon over the year. No? Ito yung taon na nagbabago ang mundo. It's a year of change in the world. No? It may have been a year of difficulty for you. It may have been a year of blessings for you. But whatever it was, kahit ano pa yan, it is behind us. Tapos na yan eh. So wala tayong magagawa dyan. So this new year, I have 2 words for you. Ito yung dalawang salita na binanggit natin kanina at the beginning of our study. No?
what if? Dalawang salita yan. In Tagalog, paano kung? Alam mo, ito yung salita na medyo, pag tinignan natin, parang napaka-negative, hindi ba? Parang, paano kung? Parang ito yung unknown, ito yung hindi mo alam yung kasunod. What if? You know, ito yung mga situations na you don't actually know what's in front of you kasi nagtataka ka pala, ano kaya? Paano kaya? What if, no? Kaya lang, paano kung if we make these words, what if a positive outlook in life, no? What if we can make these words of adventure and faith? What if we can make these words, the what if words, no, a positive outlook for us? Paano kung, di ba? Pwede naman natin gawing positive yan eh. Paano kung, unang-una, what if this is the year of new beginning for you? Paano kung ito yung unang taon o ito yung taon na kung saan magkakaroon ka ng panibagong simula? Bago na, simula pa, no? Talaga ng, what if this is the new year of new beginnings for you? Two great beginnings for the early church. Mababasa natin, mapag-aaralan natin yan, no? Sa Acts chapter 2, yung Pentecost, of course, dito bumaba yung banal na espiritu, no? Bagong beginning yan, no? Great beginning yan for the early church. Bakit? Kasi ito yung kung saan talagang nagsimula yung pagbaba ng banal na espiritu na pinagkaloob ni Jesus Christ, no? Talagang nagkaroon ng witnessing, nagkaroon ng growth ang church, no? Isang great beginning yan for the early church. Pangalawang great beginning nila is Acts chapter 4 naman. Bakit? Kasi yung church mismo nag-start ito with thousands of converts kasi nagsimula na nga silang mangaral. Yung banal na espiritu nasa kanila na, and there was power that was upon them because of the Holy Spirit. Kaya nagsimulan dumami yung mga mananampalataya, nagkaroon ng converts, thousands of converts, no? And what if this year is a new beginning for you? Not for the early church in Acts, but for you. What if this is a new beginning for you? Paano kung ito yung taon kung saan kung ikaw ay hindi pa mananampalataya pa, paano kung ito yung taon that you will receive Jesus Christ as your Lord and Savior? Ang sabi sa Acts chapter 16 verse 31, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Paano kung ito yung taon na ikaw itatanggap sa Panginoong Hesukristo? Ang pangako ng Panginoon dyan, kapag tayo naniwala sa ating Panginoong Hesukristo, hindi lang tayo maliligtas. Ang sinabi dito, you and your household. Believe in the Lord Jesus and you will be saved. You and your household. Hindi ba napakagandang pangako yan? At hindi ba napakagandang simula yan sa atin for this new year? What if this is the new beginning for us? What if this is the year that we confess our sins and rededicate our life to Him? According to 1 John chapter 1 verse 9, ang sinabi rito, if we confess our sins to Him, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all our unrighteousness. Paano ko ito yung taon kung saan ang bagong pagkakataon na pinigay sa atin ng Panginoong Hesukristo, we confess our sins at yung ating buhay ay may rededicate natin sa Kanya, hindi ba? And what if this is the year that we return to our first love? Ang sabi sa Revelation chapter 2 verses 4 to 5, yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Consider how far you have fallen. Repent and do the things that you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. You know, this is the year of new beginning for us, and this is the year that we should return to our first love. Yung first love na yun na pinag-uusapan natin dito, yung first love natin sa Panginoong Hesukristo. Ang sinabi rito, yet I hold this against you. You have forsaken your first love, or you have forsaken the love you had at first. You know, ang ating Panginoon, binibigyan na tayo ng pagkakataon na baguhin ng lahat. This is new year and this is a new beginning for all of us. This is the year that we need to stop looking back and we need to look up to Jesus. Ang sabi sa Hebrews chapter 12 verse 2, we should fix our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. Hindi ba? Kasi ang pagproblema natin, kasi kapag pumapasok ang bagong taon, we look back eh. Tingnan natin, sayang yung natapos na taon. Marami kong dapat gawin. Bakit hindi ko pa nagawa ito? Bakit ganon? Bakit ganyan? Marami tayong bakit. Marami tayong sinasabing sayang. What if this is the year that we stop looking back and we look up to Jesus? I think yun ang kailangan natin gawin. We need to look up to Jesus and we need to stop looking back. Ang sabi nga rito, we need to fix our eyes on Jesus. Bukod sa ito yung bagong taon ng new beginning, what if
Paano kung this is the year that your prayers are answered? Hindi ba? Marami tayong pinanalangin na nitong nakaraang taon. What if this is the year that our prayers will be answered by God? Ang sabi sa verse 31, hindi ba, after they prayed, pagkatapos nilang manalangin, the place where they were meeting was shaken and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. After they prayed, pagkatapos nilang manalangin, the place was shaken. But what if this year is the year that your children will get right with God? Di ba, matagal natin pinapanalangin yung ating mga anak na, Lord, sana yung mga anak ko magtino na. Lord, sana yung mga anak ko makakilala na sa'yo. But what if this year is the year that your children get right with God? Hindi ba? Napakagandang pagkakataon ito. Paano kung eto na yun? Lord, eto na, Panginoon. Di ba? After they prayed, ang sabi, the place was shaken. So we need to start praying and we need to start believing that our prayers will be answered this year. Marami tayong pinanalangin nitong nakaraang taong, kapatid. Pero ito na yung taon, no? Ito na yung taon kung saan sasagutin na ng Panginoon ating panalangin. What if this is the year that your wife or your husband comes to Christ? Di ba? Pinapanalangin natin yan tuwing natutulog, di ba? Lord, sana yung asawa ko makakilala na sa'yo. Yung iba, nililihan pa talaga yung kanilang asawa habang natutulog, no? Lord, ito yung asawang ibinigay mo sa akin. Sana bigyan mo naman ako ng asawang magtitino, no? But what if this year that our spouses come to Christ? We need to believe that, no? Kailangan nating manampalataya, kailangan nating maniwala na gagawin ng Panginoon yan sa atin. Man, what if this year that we can conquer our negative attitude? Ang dami kasi nating mga hindi magagandang behavior nito nakaraang taon. Suplado tayo, masungit tayo, magagalitin tayo, maidlis uminit ang ulo natin. But what if this year that we can conquer our negative attitudes? Hindi ba napakagandang taon ito para sa atin? And what if this year that we get our bills paid? Lord, eto na yung provision mo. But di ba? Kasi karamihan sa atin, aminin naman natin, hindi. Napakarami sa atin may problema sa pera. But what if this year that God will provide for all our needs? What if this year that we get all our bills paid, that we get all our debts paid? Hindi ba? Ang dami nating utang. Paano ko ito na yun? Di ba? But what if this year is the year that God restores our health? Di ba? Kung ikaw ay may sakit, kung ang kamag-anak mo may sakit, kung tatay mo may sakit, matagal na natin pinapanalangin, Lord, lingering illness na, years na, Panginoon, matagal na ako nanalangin. But what if this is the year that God restores our health? And what if this is the year that God restores your marriage? Di ba, matagal na kayong hindi magkasundo mag-asawa. Paano kung ito na yung taon na yun? Na ang Panginoon ay talagang i-restore ng inyong marriage, talagang magiging isang buong pamilya na naman kayo. Hindi ba matagal na natin pinapanalangin yan? What if this is the year that our prayers are answered? Kailangan nating manampalataya, kailangan nating maniwala. When they prayed, ang sabi, the place was shaken. So we need to start praying, no, hard enough that the place will be shaken. Ano pa? What if this is the year of revival in your church? Ang sabi dito sa verse 32, no, all the believers were one in heart and mind. No one claimed that any of their possessions was their own, but they shared everything they had. Ang sinabi dito, talagang nagkaroon ng revival. They were filled with the Holy Ghost. Kaya lang, minsan inisip natin yung revival, iba yung ating pagkakaintindi. It's one of the most misunderstood words, no, in our world. Pag sinabi natin revival, hindi ito yung kala natin dumadami yung mga tao sa church, pero hindi lang revival, di ba? Revival means na ito yung pwedeng pagkakataon na magkaroon ng year of forgiveness in the church, no? Hindi ba? Revival yung masasabi. Kapag ang mga miyembro ng ating church ay nagkaroon ng kapatawaran sa isa't isa, when they learn how to forgive, that's revival. That is called revival. Hindi lang dahil dumadami ang tao. Hindi lang dahil yung ating worship team talagang blessed na blessed yung mga miyembro natin pag kumakanta. Hindi natin pwedeng sabihin yun lang ang klase ng revival. But revival is a lot of things. Revival is a lot of ways also. Di ba? When people in the church begin to forgive each other, that's called revival. And what if this year is the year that your church begin to share with one another? Di ba? Ang sabi dito sa verse 32, and everyone shared. No one claimed that any of their possession was their own, but they shared
everything that they had. Lahat daw ng mga miyembro sa church na yon sa Book of Acts o sa Book of sa Acts na binasa natin, ay nagkaroon ng pagkakataon na mag-share ng kanilang mga ari-arian. Everybody was sharing. And this is the year that your church will begin revival of reconciliation. Magkakaroon ng reconciliation, magkakaroon ng pagkakabati-bati, magkakaroon ng ng pagniniig muli, ng mga puso, ng mga damdamin, ng mga espiritu among the members of the church. At maging mga among the leaders. Karamihan kasi mga leaders ang medyo nagkakaroon ng problema, no? So what if this is the year that revival would come to your church and that reconciliation will happen within the church, di ba? Revival would make this year, when all the barriers would fall. Lahat ng mga pader magbabagsakan, no? At nang sa gayon, lahat tayo magkaroon ng reconciliation, magkaroon ng forgiveness, magkaroon ng sharing. Maraming opportunities ang i-offer sa atin itong panibagong taon ito. And what if this is the year of evangelism? Ang sabi sa verse 33 dito, with great power, the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus, and God's grace was so powerfully at work in them all. Paano kung ito yung taon na to na magkakaroon ng year of evangelism sa inyong lugar, sa inyong church, no? Sa inyong nasasakupan? Alam mo, ito yung greatest lack in churches today. Ito yung malaking pagkukulang sa mga simbahan natin ngayon, no? Ang tanong natin sa isa't isa, how long? Gaano nakatagal? How long has it been since you have made an effort to win a soul? Kailan ka huli nag-evangelize, kapatid? Kailan huling may nakakilala sa ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng pag-share mo, sa pamamagitan ng pag-evangelize mo? What if this is the year of personal witnessing and soul winning? What if this is the year of evangelism for you and for your church? Napakaraming pagkakataon. Yung salitang paano kung, negative kasi nating tinitingnan yan, pero paano kung positive na ito, di ba? What if this is the year that our prayers are answered? What if this is the year of new beginnings for us? What if this is the year of revival in your church? And what if this is the year of evangelism? Hindi ba? Consider two more words. Kanina sinabi natin, paano kung, what if? Two words that we need to consider too. No? Hindi lang what if, kundi why not? Bakit hindi? Hindi ba? Bakit hindi masasagot ng Diyos ang aking panalangin? Bakit hindi ito ang taon ng aking evangelism? Bakit hindi ito ang taon ng aking revival sa church? Bakit hindi ito ang taon ng aking new beginning? Bakit hindi? What if? Why not? Bakit ang hindi? With God, nothing shall be impossible. Ang sabi sa Luke chapter 1, verse 37, for no word from God will ever fail. Wala raw salita ang Diyos na maaaring mabigo. Walang pinangako ang Panginoon na hindi matutupad. Why not? Because God is the God of impossibilities. And all these good things can happen in your life. Hindi lang yung mga binanggit natin. Marami pang mabubuti at magagandang bagay ang pwede mangyari sa atin itong papasok na taon na ito. Why not? Let faith remove the limits of our physical abilities and claim all that God wants to give. Maraming gusto ibigay ang Panginoon sa atin. Ang kailangan natin, pananampalataya, faith, so that all the limits that we have right now can be removed. And we can say, why not? Tayong lahat manalangin. Panginoon, maraming salamat na itong nakaraang taon, hindi mo kami pinabayaan. Simula buwan ng January hanggang December, itinawid mo kami. In fact, hindi mo lang kami tinawid. Sobrang pagpapala ang natanggap namin. Of course, we can never deny the fact na may mga difficulties, may mga trials, may mga testings, Lord. But Lord, alam namin na sa kabila ng lahat na ito, Ikaw pa rin ang Diyos na tapat, Ikaw pa rin ang Diyos na mapagpala, Ikaw pa rin ang Diyos na umaaruga at mabait sa amin, Panginoon. Kaya nagpapasalamat kami dahil hindi mo kami pinabayaan sa buong taon. And this year, Lord, we look forward to another year. We look forward to a new beginning. We look forward to a year of revival. We look forward to a year of answered prayers. We look forward to a year of evangelism, Lord. And we look forward to more blessings coming from you and more opportunities that we can serve you in your kingdom. Maraming salamat dahil
Sa lahat ng pagkakataon, kasama ka namin, hindi mo man pinababayaan. At alam namin, itong darating na taon, Lord, simula umpisa ng taon hanggang matapos muli ang taon, alam namin kasama ka namin at hindi mo kami pababayaan. Dahil yan ang pangako mo sa amin that you will never leave us nor forsake us. Kaya maraming salamat, Panginoon, dahil hindi ko pinababayaan. Inaalay namin sa ang aming buhay, inaalay namin sa ang lahat ng aming gagawin for the rest of the year. We dedicate to you our lives, Lord. And may you be honored, may you be glorified in all the things that we do. Ito'y aming dalangin, Panginoon, dahil naniniwala kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa iyong pakikinig sa ating programang Pag-asang para sa iyo over 702 DCAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan, kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung ikaw kaibigan, kapatid na pagpala sa ating programa, nais ka naming makilala pa, we encourage you to like our Facebook page, Pag-asang para sa iyo, or go to fb.com/ppsy radio. Kung ikaw naman may katanungan, suggestion, or ikaw ay nangangailangan ng panalangin or counseling, message us sa ating Pag-asang para sa iyo Facebook page or sa email address na ppsyradio@gmail.com. Muli ang aming email ay ppsyradio@gmail.com. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang para sa iyo through your favorite podcast application. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo. Kami umaasa na kayo'y naliwanagan at natulungan ng mensahe sa araw na ito. Ang Pag-asang para sa iyo ay palatuntunang nakalaan upang magbigay ng mga praktikal na kasagutan sa inyong mga suliranin sa buhay. Ang Pag-asang para sa iyo ay isang paglilingkod na gawain ng Philippines General Council of the Assemblies of God. Kung kayo naghahanap ng gawain pagsamba na malapit sa inyong lugar, ay inaanyayahan namin kayong dumalaw at dumalo sa anumang Assemblies of God na sambahang malapit sa inyo. Hanggang sa muli, nagpapasalamat po kami sa inyong masayang pakikinig at lagi niyong tandaan, ang salita ng Diyos ay may pag-asang para sa iyo.